Minsan, hindi self-discipline yung kulang sa'yo. Baka nasa wrong circle ka lang. Alam mo ba na may tatlong klase ng tao na nakakaapekto sa buhay mo? Sabi sa book na Atomic Habits by James Clear, we don't just learn habits, we absorb them like chismis on the chat. So ito na nga, we imitate three kinds of people. Number one is the close. Ito yung bestie mo, family, and your everyday circle. Mapapansin mo, kung yung kasama mo mahilig siyang mag-coffee sa labas, or mahilig siyang maggala, so ikaw magiging gala ka na din. And then, napansin mo rin ba, minsan kapag yung wife mo is nagdo-double check siya ng lock every night. Dati, di ka naman ganun. Ngayon, nagdo-double check ka na rin ng lock ng door nyo every night. And ito, personally, napansin ko to sa asawa ko, no? Dati ako lang yung may gustong mag-gym. Pero dahil sinasamahan na rin niya ako lagi sa gym, hinahatid din naman niya ako. So ngayon, nagulat ako sa kanya kasi iba na ang thinking niya ngayon. Everyday, excited na rin siyang pumunta sa gym. So dahil lagi kami magkasama, napakalaking influence ang naidulot ko sa kanya. Maganda yon kung good influence yung sinasamahan mo. Number two, the many. What everyone else is doing, napakalaki din ang impact nito sa buhay natin. For example, nandun ka sa grupo, o kunyari group sa mga kaklase mo, college, ng grupo na nagtatry silang mag-smoke or nag-i-smoke sila. Magugulat ka, nakahit-hit ka na din. Na-try mo na din, di ba? Or nagiinom sila, nakainom ka na din. Or what if, napunta ka naman sa mga group ng classmates na napakahilig mag-aral. Tapos ikaw hindi ka naman ganun, pero magugulat ka kasi nag-aaral ka na din. So, kunwento din dun sa book na merong ginawang studies, no? Meron silang subject na isang tao, tapos may mga grupo, no, na sila yung mga kakutsaba. So, merong first card, may guhit, and then may second card, may tatlong guhit. So, pipili ka sila dyan, alin yung katulad ng first card. No? May ABC na pagpipilian. So, nung una, pare-pareha sila ng pinipili, no? Yung pinaka-subject, no? Yung parang nawawaw mali siya, kumbaga. So, nung bandang gitna na, pagkasunod na ng grupo na iba or mali na yung pipiliin nila. So, alam mo, yung subject, kahit alam niya na yung tama is the letter C, dahil sabi nung marami na letter A daw yung kasukat nung first picture, so, wala siyang choice. Kumbaga, nag-end up din na kahit hindi naman yun yung pinaniniwalaan niya, ay nag-agree na din siya na letter C ang pipiliin na katulad nung first part. Diba? Napansin mo, marami na rin ganyang scenario na nangyayari sa buhay natin. Like for example lang, itong election. For example, every election, kung sino yung feeling mo sikat, no? Kung sino yung mabango yung pangalan, yung lagi naririnig, no? Tapos ikaw, boboto ka na, wala kang idea, hindi ka nag-review, hindi ka nag-research. So kung sino na lang yung feeling mo sikat, narinig mo sa tropa mo, narinig mo sa kapitbahay mo, narinig mo sa family mo, so yun narinig mo boto mo. So what everyone else is doing, dun ka pumupunta. So nakaka-apekto yun sa habits natin, yung mga tao sa paligid natin. Sabi nga, di ba, show me your friends and I'll show you your future and maybe even your new habits. Number three, the powerful. Those we admire and aspire to be like. Ito yung mga pinapanood mo, yung mga content creator like Peach, joke lang. So kunyari, mahilig ka manood kay Chinkitan, kay Brother Bo Sanchez. Most of the time, hindi mo napapansin, ginagaya mo na yung mga pinapanood mo, no? Yung mga powerful persons na yan. So maganda yun, lalo na kung talaga namang maganda yung may influence nila sa'yo. Pero ikaw, ano ba yung kinokonsume mo sa social media? Mag-ingat tayo, ano yung pinapanood natin, ano yung pinakikinggan natin, sino yung lagi mong kasama. Kasama din dito sa powerful yung mga celebrities and politicians. Minsan kung ano yung pinaniniwalaan nila, no, yun na rin yung gusto mong paniwalaan. Kasi they are powerful. So yan yung three kinds of people that we imitate na hindi natin napapansin. So if you're serious about leveling up, ask yourself, are you surrounded by people whose habits are actually the habits that you want to copy? One of the effective things that you can do if you want to build better habits, mag-join ka sa isang community or culture or sa isang team where your desired behavior is a normal behavior. Proximity is power. You want to get fit? Be around those who eat healthy and move daily. Want to build wealth? Surround yourself with people who talk about investments, insurance, and personal finance, not just puro expenses yung pinag-uusapan. Want a better life? Be around action takers, not time wasters. And be around those who make success look normal. Reminder, your environment isn't just the place where you live. It's who you live it with. And that's all. Hello, my name is Picha Bashal, your Finance Glow bestie. If you'd like this kind of content, follow, like, and share this video. Leave your comments down below.